Tayo po'y manalangin, Panginoon. Maraming salamat po. Natutunghayan namin ang iyong mga salita at nais naming matuto, nais naming magkaroon ng kapahayagan muli at lalo tigit itong linggong ito, itong araw na ito na ang buong sambayan ang buong Pilipinas basically ay nagdiriwang ng Resurrection Sunday. We pray na maintindihan po natin ito mula sa mga salita mo, Panginoon, at ikaw po ang magturo sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Simulan po natin doon sa record na nangyari noong araw na iyon, isa sa pinaka-significant event na nangyari sa kasaysayan, hindi lamang ng sangkatauhan, kundi isang significant event na nangyari sa mula pa ng likhain ang salibutan ng ating Panginoon. Ito yung Resurrection Day. Matthew chapter 28. Basahin po natin sa verse 1. Makaraan ang araw ng pamamahinga. Sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo. Kaya po tayo, ang unang araw po natin ngayon, linggo. Actually, yan po talaga ang first day of the week. Hindi siya last day of the week. Unang araw po ng linggo ang Sunday sa atin. Hindi po Monday yun po ang first day of the work. Pero ang first day of the week is Sunday talaga. Nagsimula yan mula pa sa pagsisimula ng Kristyanismo, ginawa na pong first day of the week ang Sunday. No? So, sabi rito, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tignan ito. Biglang lumindol na malakas at sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. At iginulong nito ang batong na nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw nito. Can you imagine that, di ba? Sabi nga po nila, yung bato na ginagawang pintuan ay hindi lang basta-basta ito nabubuksan. Which is, ang libingan po kasi nung panahon ng ating Panginoong Jesus, ito po'y kuweba. Kung pupunta po kayo sa Israel, may mga lugar po doon na hanggang ngayon ay pinapakita kung paano sila inililibing. Inililibing sila sa isang kuweba at ito ay tinatakpan nila ng nililok or inukit na pintuang bilog na bato. So, at hindi lang po ito basta-basta nabubuksan ng isang tao. Marami po dapat ang magbukas nito o malalakas dapat. At itong araw na ito ay iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Verse 3, ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. So sila po ay hinimatay, palagay ko. Nabuwal na parang patay di hinimatay. No? May hininga pa naman, pero talagang nagulat sila sa nangyari. Verse 5, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo't tignan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna siya sa inyo sa Galilea at makikita nyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo. So basically talagang tinupad lang ng Panginoon ang kanyang sinasabi na sa mga disciples. Hindi lang sila makapaniwala o naririnig nila, pero hindi lang nila magets, di ba? Hindi lang magets na sila ay makakatunghay ng ganitong isang milagro ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. At verse 8, at dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak. So sabi nga ni Pastor Steven kanina umaga, takot, pero masaya. Paano yun? Ibig sabihin, ano kayo nangyayari? Nanginginig sila, no? Pero tuwang-tuwa sila dahil nakita nila ang Panginoon, di ba? Na siya'y nabuhay na maguli. At
at patakbong pumunta sa alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga paa at sinamban siya. At sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo, sabihin nyo sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. So basically, talagang napaka-powerful that event, di ba? Alam na po, naman po natin yung kwento. Kaya po sila pumunta sa libingan. In fact, sa ibang kwento, sa ibang gospel, nag-uusap-usap itong mga kababaihang ito, paano kaya natin mabubuksan yung pintuang yon? Di ba? Wala silang... Kasi ang nagiging style po ng paglilibing noon, kapag hindi natapos ang pagsasaayos ng bangkay, babalikan nila yon. Kaya sila nagmamadali noong Biyernes Santo na ilibing siya ay dahil araw na ng pamamahinga or Sabbath. Hindi dapat sila naaabutan na by 6 o'clock ng hapon o ng gabi, dapat wala na sila sa libingan, tapos na ang kanilang mga trabaho, wala silang ginagawa. So dali-dali lang nilang ibinalot ang katawan ni Kristo doon sa libingan na yon at babalikan nila sa susunod na araw o sa susunod na yung unang araw ng linggo para ayusin. Kaya may dala-dala silang mga pabango, mga pang-ayos ng bangkay. Kasi ganun po doon eh. Pwede mong pasukin yung kuweba para ayusin. And yun nga po, nagulat sila, wala nang laman yung libingan ng ating Panginoon. At nagpakita ang anghel sa kanila at ipinakita sa kanila kung ano nangyari. At nakakatuwa nga po kung sino yung, bakit ang unang nakakita at ginawa at binigyan ng tungkulin para ipamalita na nabuhay ang ating Panginoong Hesus, mga kababaihan. Di ba? Natutuwa ako sa kwento ni Pastor Stephen kanina umaga Kaya mga kababaihan, dahil mas magandang magkwento mga kababaihan, di ba? Kasi pag lalaki daw ang una nakakita at magbabalita, medyo walang kabuhay-buhay ang pagbabalita nila. Pagkakababaihan ang nagbalita, talaga namang detalyado yan, mabilis yan, di po ba? At talagang i-describe kung ano nangyari doon sa bato, ano nangyari doon sa kuweba, ano nakita nilang anghel, ano ang sinabi niya sa kanila, talagang very detailed. Di ba? Kaya mga kababaihan ang unang sinabihan, di ba? Tama nga po ba yan, di ba? Pagka sinabi ng iyong asawang babae, kumusta na? Mabuti. Yun lang. Talagang yun. Okay na yun. Anong mabuti? I-describe mo naman kung ano yung mabuti, di ba? Gusto ko kung ano nangyari sa araw mo, di ba? Sa lalaki, okay na yun di ba? Pero pagka kinumusta mo ang babae, kumusta? Ay, umupo ka na, okay? Dahil talagang hindi siya matatapos sa kwento niya, di po ba? Kaya unang nakakita ng resurrection ay mga kababaihan. Pero maganda rin punto yon na during that time, ang kababaihan na hindi ganong kahalaga rin sa kanilang kultura. Kaya naman ang isang ipinakita ng Panginoon dito, hindi lang dahil madetalyado ang babae kung magkwento, kundi pinapahalagahan niya ang mga kababaihan bilang unang witness ng resurrection ng ating Panginoon. Amen? Mahalaga kayo mga kababaihan. Palapakan nga po natin ang mga kababaihan natin, di ba? Hallelujah! Praise God. Ngunit ngayong hapong ito, nais ko pong bigyan ng diin ang kapangyarihan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Buhay siya. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Buhay si Jesus. Pero ang tanong, ano ang kahalagahan nito sa buhay natin ngayon? Anong kahalagahan nito sa isang mananampalataya? In fact, si Apostle Pablo, sa Philippians chapter 3, verse 7 to 11, meron siyang binanggit patungkol sa kahalagahan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. In verse 7, sabi niya rito,
Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Kasi ang tao, napakarami niyang vina-value, pero wala naman talagang value yon, di ba? So nung nakilala ni Apostol Pablo si Kristo, sabi niya, yung lahat ng pinahahalagahan ko noon, hindi na mahalaga yon. Mayroon na lamang akong tanging pinapahalagan. Verse 8, sabi niya rito, oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. At ano yon? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang tanong talaga sa buhay po natin, gaano talaga kahalaga ang ating pagkakilala sa Panginoon? Ang lahat ng bagay na ipinalagay ko'y walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang tanging hangarin ko ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, ay upang lubusang makilala ko si Kristo. Tingnan niyo po yung kanyang mga naisin at walang ibang pinopokus gayon sa kanyang buhay. Lubusang makilala si Kristo at maranasan, sabi nga po natin maranasan ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. So ang tanging niyang layunin sa buhay ngayon ay hindi yung kung ano ang kanyang na pagtapos, ano ang kanyang naging edukasyon, ano ang naging accomplishment niya, ano ang kanyang kayamanan. Ang tanging layunin ni Apostol Pablo ay maranasan ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, may kapangyarihan na available para sa mga mananampalataya na pwede nating i-access. At walang iba kundi ang kapangyarihan ng pagkabuhay ng ating Panginoon. There's a power in the resurrection of Jesus. At itong resurrection na ito ay nagustuhan ko nga yung sinabi ni Pastor Paul kanina, hindi ni Apostle Paul, kundi Pastor Paul, hindi ba? Sabi niya kanina, yung kamatayan ni Jesus ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil binayaran niya ang ating mga kasalanan. Pero yung kanyang pagkabuhay na maguli ay pagpapakita ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi lamang pagpapakita na niya ng kanyang kapangyarihan, kundi pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa iyo. Can you say amen? Ang kamatayan ni Jesus ang naging dahilan para mapatawad ka sa kasalanan. Pero ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus ay para maranasan mo na buhay, totoo, kumikilos ang Diyos natin. Ang kamatayan ni Jesus ang naging dahilan kung bakit huwag ka nang dapat matakot sa kamatayan. Pero ang pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoong Hesus ang siyang magbibigay sa iyo ng pagpapatotoo na may mga bagay ka na gustong gawin pero hindi mo ito magawa, pero ito ay posible dahil may kapangyarihan na available para sa iyo. And even until now, this power of resurrection, itong kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus, ay kumikilos at effective pa rin hanggang ngayon. Amen? So tingnan natin ang kapangyarihan. Ano bang kapangyarihan ito ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus? Mga sumusunod na kapangyarihan. Una, ito po'y kapangyarihan para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Napaka-importante po ito sapagkat nung namatay si Jesus at nabubo ang kanyang dugo
nabayaran ang iyong kasalanan. Bayad. That's the payment. Pero ang application ng kabayaran ay yung kapangyarihan ng resurrection ni Jesus. So kung may nabayaran, bayad na ito, pero yung application ng kanyang kabayaran, ang implementation ng kanyang kabayaran, nakita niyo po yung sinasabi ko roon, ang implementation ng kanyang kabayaran sa iyo ay yung kanyang pagkabuhay na maguli. Dahil walang silbi ang kabayaran ng kanyang kamatayan kung hindi siya nabuhay. Can you say amen? Walang silbi ang kanyang pagsasakripisyo at pagbibigay niya ng kanyang buhay dahil marami pong naging hero din, maring namatay para sa isang cause. Namatay si Jose Rizal nung siya binaril sa Luneta para sa kalayaan ng bansa natin, di po ba? Pero tanging ang kamatayan lamang ng ating Panginoong Hesus ang nagbayad ng kasalanan natin at ang kanyang pagkabuhay na maguli ang siyang magiging magpapa-epektibo, ika nga, doon sa kasalanan na nabayaran. Basahin po natin sa Romans chapter 4, verse 24 to 25. Sabi niya nga rito, ituturing din tayong matuwid dahil sumampalataya tayo sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus sa ating Panginoon. So ibig sabihin, hindi lamang ikaw itinuring na matuwid, hindi lamang ikaw pinatawad sa iyong mga kasalanan dahil sa nakapakong Jesus, itinuring kang matuwid dahil sa nabuhay na maguli na ating Panginoong Jesus. Can you say amen? Hindi naman po ako nagkikriticize, pero ang Jesus na sinasamba po natin ay hindi Jesus na nakabayubay pa rin doon sa krus. Hindi siya ang ating sinasamba. Ang sinasamba nating Diyos at Jesus ay nanggaling sa krus na yon, ipinako sa krus na yon, pero siya ay nabuhay ngayon at siya ay nakaupo sa kanang trono ng ating Panginoon. Can you say amen? So, sige po, palapakan po natin ang Panginoon dyan. Christ died as a necessity for sacrifice of our sin. But being raised to life, His resurrection is absolutely vital to make that sacrifice powerful over your life. Can you say amen? Romans chapter 10, verse 9 and 10. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay ano? Ano po? Hindi pinako, binuhay. Nakita niyo po yung point doon? Yes, ipinako siya. Ipinako siya. Pero ang dapat nating sampalatayanan ay si Jesus na Panginoon na binuhay ng Diyos. Binuhay, nagkaroon siya ng experience of resurrection. Anong sabi roon? Maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy itinuturing na matuwid ng Diyos at nagpapahayag naman sa kanyang mga bibig at sa gayon siya ay naliligtas. Ang kaligtasan mo ay nakasalalay hindi lamang sa kamatayan ni Jesus na nagbayad ng ating kasalanan, kundi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung hindi binuhay si Jesus, 1 Corinthians chapter 15, walang silbi ang ating pananampalataya kay Jesus. Kung hindi siya nabuhay. Pero siya dahil nabuhay, may kapangyarihan ngayon
upang maranasan natin ang kaligtasan, upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So yun po ang nagiging dahilan kung bakit ikaw ay makasalanan. Pag tumanggap ka sa ating Panginoong Hesus, at totoo ang iyong pananampalataya, nagkaroon ka ng kapahayagan kung sino siya sa buhay mo. Hindi ka lang naniniwala ayon sa makarelihyosong pamamaraan, ikaw ay naniwala sapagkat nakita mong siya ang iyong tagapagligtas. At the moment na tinanggap mo siya, naranasan mo ang isang pagbabagong buhay na hindi mo kailanman magawa sa iyong sariling kakayanan. Bakit nangyari yon? Dahil yung kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus ay epektibo pa rin at makapangyarihan. Yung mga bagay na gusto mong baguhin, hindi mo ito mababago sa sarili mo hanggat hindi mo sinasampalatayanan ang nabuhay na maguli na ating Panginoon. Kaya nagkaroon ka ng pagbabago sa buhay. Pangalawang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus ay kapangyarihang magapi ang kasalanan na nangaalipin sa iyo. Romans chapter 6. Okay? Christ's resurrection does not only give us the power to experience forgiveness, but Christ's resurrection empowers us to conquer sin in our life. Nakuha niyo ba yung una na sinasabi natin kanina, wala kang kalaban-laban sa kapangyarihan ng kasalanan, pero pinalaya ka ng kapangyarihan ng pagkabuhay na mugli ng ating Panginoon. Pero ngayon, ito ring kapangyarihang ito na ikaw ay lumaya sa kasalanan, ito rin ang kapangyarihang mag-i-empower sa iyo para lumakad ka sa katuwiran at hindi magapi ng kasalanan. Romans chapter 6 verse 1. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Kasi siyempre, pinatawad ka na ng Panginoon. Ayos, pwede pa akong mag-happy-happy. Meron pa akong pamamaraan para magkasala, hindi na. Sabi ni Apostol Pablo, hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismohan kay Kristo Jesus o nabautismohan kay Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo naman ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus, nakasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Ibig sabihin, pinalaya ka sa selda ng kasalanan at magpapatuloy ka ngayong malaya sa kasalanan. Can you say amen? Hindi ka na magkakaroon ng takot pa na, baka gawa uli ako ng kasalanan. Alam niyo po bang, yan po ang dapat po nating isipin din bilang isang mananampalataya. Dapat normal sa atin bilang isang mananampalataya na lumakad sa katuwiran at hindi ito yung para bang takot na takot ka. Baka ikaw yung magkasala. Siyempre, iniingatan natin yung ating sarili. Magkaroon tayo ng responsabling pamumuhay. Pero, hindi katulad dati na
Gusto mong bumait. Parang kanta yun, di ba? Pero hindi mo magawa. Gusto mong maging mabait, pero hindi ka maging mabait, di ba? Pero ngayon, gusto mong bumait, kayang-kaya mo yan. Can you say amen? At hindi natin pwedeng sabihing tao lamang tayo. Siyempre tao tayo, di ba? At talaga naman nagkakamali tayo. Pero yung ating pagkakamali ay hindi pagkakamaling wala kang magawa. Hindi mo makontrol. Hindi, makokontrol mo yan. Di ba mga kapatid? Sabi nga po natin, kaya mo yan. Di ba? Huwag mong sisihin na ikaw ay tao lang. Di ba? Hindi, kaya mo yan. Pinalaya ka na sa kasalanan. Kaya mo yan. Kaya mong hindi magsinungaling na. Kaya mong maging honest. Kaya mong maging mabait. Amen. Lalo na sa mag-asawa. Hallelujah. Di ba? Kaya po nyo yan. Kayang-kaya nyo yan. Bakit? Dahil may available na kapangyarihan at yan ay ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus. Can you say amen? Yun ang gustong maranasan ni Apostol Pablo actually. Yun ang kanyang talagang nagiging focus na patuloy niyang makilala at maranasan ang pagkabuhay, ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Romans chapter 8, verse 9 to 12. Ngulit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Alam niyo po, napaka-powerful ito. Naninirahan sa atin, naniniwala po ba kayo doon? Nakatiras ang banal na Espiritu na siyang bumuhay sa patay na katawan ni Kristo sa katawan natin. Sabi niya rito, kung wala ang isang tao, ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamamatay man ang inyong katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo'y buhay sapagkat itinuring na kayo matuwid sa Diyos. Ito napakagaling. Kasi lagi natin ginagamit ito para sa sickness, which is a good principle also. But the context is this. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay din. Sabi niya roon, sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan din ng kanyang Spiritong naninirahan sa inyo. Ibig sabihin, itong same Holy Spirit na nagbigay buhay sa patay na katawan ng ating Panginoong Jesus, ay siya ring same Holy Spirit. And I want you to catch this, mga kapatid. It's the same Holy Spirit. It's the same power, the resurrection power of Jesus that is at work in you, in your body, in your mortal body. Pag sinabing mortal body, ito yung may kakayanang magkamali, magkasala, hindi lang magkasakit, kundi magkamali, magkasala, may kahinaan. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, sabi ng verses, nakatira ngayon dyan ang Holy Spirit na siyang nagbuhay sa patay na katawan ni Kristo, sa katawan ninyo ngayon. So kayang-kaya ninyong mapagtagumpayan ang kahinaan ng laman. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya wag po nating sabihin, ang hirap mamuhay bilang isang tapat na asawa. Well, there are challenges. And God knows that. But God provided empowering ability for you. And that's the resurrection power of Jesus. Kaya nga sabi niya rito, yung Espiritu na bumuhay kay Jesus, siya rin ang mag-quicken sa ating laman para tayo ay mamuhay ng may katapatan. So the power to conquer sin
Pangatlo, kapangyarihan din upang maging ehemplo ng pagbabago para sa iba. Tingnan niyo po sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 8. Sabi niya rito, nung unay patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. That means you are controlled by the principalities and powers, di ba? Ang spirito naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Verse 4, subalit. Sabi nga po natin, subalit. Hallelujah. Napakasagana, hallelujah. Sa gitna ng ating kahinaan at pagiging rebelde sa Diyos, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakilang pag-ibig niya sa atin, tayo ay binuhay niyang kasama. Sabi nga po natin, kasama. Kasama, tayo binuhay na kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay. Alam niyo kung paanong ipinako sa krus ang katawan ni Kristo na kasama yung ating makasalanang katawan. Gayon din, binuhay din tayo na kasama ni Kristo. Napaka-powerful na truth yon. Binuhay niyang kasama ni Kristo nang tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. At naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob. Verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y, muling binuhay. Ibig sabihin pala, kapag nanampalataya ka sa Panginoon, yung power of resurrection will immediately come to your life. And that will become the power that will destroy the power of enemy, the power of sin in your life. Hallelujah. Sige po, hallelujah. Kaya kapag ikay nakipag-isa kay Kristo, ikay binuhay na kasama niya, at ikay hindi lang binuhay na kasama niya, binuhay upang mamuno na kasama niya sa kalangitan. Hallelujah! Hindi ka lang basta pinatawad, hindi ka lang basta binigyan ng kapangyarihan, ikaw ay binigyan niya ng responsibilidad para mamuno, maging ehemplo ng pagbabago. At anuman ang ginagawa ng kaaway ay hindi kanya matatalo sapagkat ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus ay naninirahan sa buhay po natin. Palapakan nga po natin ng Panginoon. Glory to God. Ang sabi niya rito sa verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, tayo ay magiging display ng victory. Can you say amen? Ng prosperity, ng blessings, ng promotions, ng authority dahil sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Actually, bigyan niyo po at ako'y magwawakas na po rito. Isipin niyong mabuti. Noong nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus, anong dahilan? Para ipagmalaki niya na siya'y makapangyarihan? Hindi. Para maki-identify siya sa atin. Hindi ba? Ganun ang ginawa niya. Ano ang dahilan kung bakit siya ay namatay? Upang nang sa ganun, mabayaran ng ating kasalanan. Hindi para siya ay... Kasi kung gagawin niya lang yun para sa kanyang sarili, hindi niya napahirapan ng kanyang sarili, papakita niya na makapangyarihan siya, di ba? Hindi, namatay siya para mabayaran ang kasalanan na dapat ikaw ang magbayad. Ikaw dapat ang maparusahan eh. Kaya nga nung sinigaw niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan doon sa krus? Yun ay isinigaw ni Jesus ng minsanan upang hindi mo na ito isisigaw sa kabilang buhay.
Kasi yun ang isisigaw mo. Bakit mo ako pinabayaan? No. Sinigaw niya na yon minsan doon sa krus ng Kalbaryo para hindi mo na ito isisigaw sa impyerno. Amen? At dahil doon, binayaran niya. Ngayon, bakit siya nabuhay na maguli? Bakit siya bumangon mula sa mga patay? Ito ba'y para patunayan muli na siya'y makapangyarihan? Of course, makapangyarihan siya. At again, walang dahilan kung bakit dapat niyang patunayan na makapangyarihan siya. Hindi. Nabuhay siya para ipakita sa iyo, ganun din ang mangyayari sa iyo. Ganito ang magiging posible sa iyo. Palapakan nga po natin ang Panginoon. So sinasabi niya lang, huwag kang mag-alala. Ganito ang mangyayari sa iyo. Kaya ang tawag sa kanya ay firstborn among the dead. Ibig sabihin, kung paano siya nag-resurrect, ganun rin. Mga kapatid, may pag-asa tayo na mabubuhay tayong maguli. Hindi tayo yung pag namatay na tayo, naagnas na yung katawan natin, wala na tayong pag-asa. Hindi. Sabi ng ating Panginoon, kung nangyari sa akin ito, ganun din sa inyo. Yun ang asahan ninyo, yun ang panghawakan nyo, yun ang dahilan kung bakit ako nabuhay na maguli. Ngayon, bakit itong nabuhay siya maguli, glorified body, yung dati niyang katawan na ginamit niya nung siya ay inantok, kumain, natulog, napagod. Napansin niya po ba yan? Yung same na katawan niya na ginamit niya nung siya ay natutulog sa bangka, kumakain siya nung sila ay kasama ang kanyang mga disciples. Kaya nga napaka-interesting bago siya umakyat sa langit, ang unang fellowship niya sa kanyang mga disciples after resurrection, "Oy, kain tayo." Let's eat. Meron akong inihaw na tilapia rito. Tilapia po yun. Sisiguraduhin ko po sa inyo, di ba? Kasi freshwater, kwan po yun. Yung inihaw niya doon after kanyang resurrection. "Oy, meron pa ba kayong huli dyan? Halika, kain tayo." May times nga na kwan sabi ni Tomas, hindi ko makikita ang butas ng kanyang tagiliran. Hindi ako maniniwala na siya'y buhay. Nagpakita nga pa. Halika. Maka mo ito. Kaya sabi ni Tomas, "Oh Diyos, ang aking Diyos at ang aking Panginoon." Halika, kung hindi kayo naniwala, kain tayo. Hindi po siya multo. Kumakain po siya. Yung glorified body po natin na na-resurrect, kumakain po yan. Kaya nga lagi ko sinasabi, pagka na glorified body na tayo, hindi natin problema sa mga cholesterol na yan. Ano ba yan? Makakain na tayo ng lechon Cebu, kasi glorified body na, hindi na ka high blood din, no? So hindi siya phantom or spirito na lumulutang-lutang. Hindi, glorified body is a physical body na. So bakit niya ipinakita yon? Ganito ang mangyayari sa iyo. Can you say amen? Ito pang pinakamaganda sa lahat. Yung katawan na yon, na kanyang ginamit dito sa lupa, iniakyat niya sa langit. Kasi noong bago siya bumaba dito sa lupa, upang magkatawang tao, siya'y makapangyarihan na. He is pre-existing, eternal, and powerful. He is the one who created everything. Pero makatindi nito, hawakan ninyo po ang inyong laman. Yung laman na yan, nasa kanang trono ng Diyos, glorified, nag-i-intercede. You are represented in heaven. The body that was crucified, resurrected, and glorified is in heaven and in the right hand of the Father. And He's just saying, "I represent you to the Father. And I know your needs. I know your struggle. But remember, I am with you. I'm there at the right hand of the Father." Glory to God. Amen? Para sa akin, napakamakapangyarihan po yun. But most importantly,
meron tayong pag-asa sa buhay na ito. At buhay ang Panginoong Yesus na sinasamba po natin. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ito ba yung lahat?